Hello guys, so ako nga po pala si Baitog and welcome to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, bigyan mo naman ako ng pabor para i-click ang subscribe button at pakidali na rin sa notification bell for more updates. Para sa araw na ito, dahil mahalaga ang araw na ito sa akin, ito kasi ang unang araw ko sa pagko-content. Kukwentuhan ko kayo ng isang patawang kwento, ewan ko na lang kung di matanggal postiso ng lolo at lola nyo dito. Kailangan kayong matawa kasi talento ko to na kaya long isabay sa paglalaro ng ML. Ang kwento pala ay tungkol sa dalawang magkaibigan. Noong unang panahon, may dalawang magkaibigang hindi maaring paghiwalayin, sina Juan at Pedro. Palagi silang napapadaan sa mga nakakatawang sitwasyon. Isang araw, may isang pumintigil na magandang balita si Juan. Sabi niya, "Pedro, sumali tayo sa taunang paligsahan ng galing sa aming bayan. Magpapakita tayo ng comedy act." Si Pedro, palaging handang maglaro at magpatawa, ay pumayag ng buong puso. Tinawag nila ang kanilang grupo na mga kapatid na tawa, at nagsimulang mag-imbento ng mga ideya para sa kanilang palabas. Pagkatapos ng mga araw ng pagsasanay, handa na sila para sa paligsahan ng galing. Lumakad sila sa entablado na may kasamang kumpiyansa. Nagsimula si Juan sa isang klasikong knock-knock joke. "Knock, knock, aniya?" Sumagot ang audience, "Sino po?" Sumagot si Juan, "Letes." Sumunod si Pedro, "Letes who?" At sabay silang nagtawanan, "Letes in, malamig sa labas." Nagpatuloy ang tawanan ng audience, at ang mga kapatid na tawa ay nagsimulang magpakita ng mga puns, one-liners, at mga kalokohang pampetawa. Sinubukan pa ni Bob ang ilang magic tricks na nagresulta sa komikong mga pagkakamali. Sa isang bahagi, hinakat ni Juan ang isang rubber chicken mula sa kanyang bulsa at sinabi, "Ngayon, gagawin natin ang kakaibang opera ng manok na goma." Sinimulan niyang pigil-pigilan ang manok na goma habang ginagamit ang labis-labis na mga galaw ng opera. Sa kanilang pagkabigla, ang manok na goma ay naglabas ng kakaibang ingay na tila isang opera singer. Nagtawanan ang audience ng malakas. Sa pagtatapos ng kanilang palabas, tinawag ni Pedro, "At ngayon, para sa aming malupit na finale, susubukan ko ang pinakakatawang sayaw sa buong mundo." Nag-umpisa siyang sumayaw na tila isang unggoy na walang kabalintunaan, nadadapa sa kanyang mga paa, at sumisiksik-siksik. Sumali si Juan, ginaya ang mga kakatuwang galaw ni Pedro. Nagmula sa buong audience ang malakas na tawanan. Ang mga kapatid na tawa ay nagpaiyak sa tawa ang buong audience. Nang sila ay magtapat-tapat, parang bagyo ang palakpak. Ang mga kapatid na tawa ang nagwagi sa paligsahan ng galing ng araw na iyon, at kumalat ang kanilang kasikatan sa buong bayan. Patuloy silang nag-perform, nagdala ng tawanan at kasiyahan sa lahat ng kanilang nakakasalamuha. At ganon, ang dalawang magkaibigan, Juan at Pedro, ay naging kilala sa buong bayan bilang ang pinakakatawang duo. Pinatutunayan na madalas, ang pinakamagandang talento ay ang kakayahan na patawanin ang mga tao. Ang pangunahing aralin sa kwentong ito ay ang halaga ng kakayahan na magpatawa at magdulot ng kasiyahan sa ibang tao. Si Juan at Pedro, sa kabila ng kanilang simpleng comedy act, ay nagawa nilang pasayahin ang buong bayan. Ipinakita nila na ang kakayahang magpatawa at magbigay kasiyahan ay isang espesyal na regalo na maaaring magdulot ng positibong epekto sa ibang tao. Bilang moral lesson, itinuturo sa atin ang pagpapahalaga sa pagiging positibo at sa kakayahan na dalhin ang kaligayahan sa ibang tao sa pamamagitan ng kakatuwaan. Hindi lang ito nagbibigay linaw, kundi nagpapalakas din ng magandang ugnayan at samahan sa mga kaibigan at komunidad. Sana ay nagustuhan mo ang mahabang nakakatawang kwento na ito. Para manatiling updated sa mga next upload, ako si Baitog Plays humihingi ng iyong pagsuporta. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, kailangan mo lang i-click subscribe button at pindutin na rin ang notification button. Huwag kang modemo, malapit na Pasko. Hanggang sa susunod, salamat ulit. Huwag kang magtaka kung bakit nagmamadali ako. Galit na si nanay. Hugasan ko muna ang pinggan, baka di pa ako pakainin mamaya sa kaka-ML. Hihihi.